Tsaka alam ko mas masasaktan kayo pag ako nagsalita. So kaya ako na lang, 'di ba? Ako na lang. Kasi kaya-kaya ko kayong bardagulin. Eto, I would just like to inform everyone, guys, that this is a concerted activity. Habang binabanatan ako ni Maharlika, ni Maui, ni 167, ni Edwin Hamora, okay? Habang binabanatan akong apat na yan, yung mga Ensaymada vloggers ay binabanatan rin ako at araw-araw minumura sa kanilang vlog. Coincidence? Of course not. It is a concerted effort. Sabi ni Heart to Heart, bakit sino ka ba? Ako, ang iyong bangungot. Ako, ang inyong bangungot. Heart to heart, okay? Ako, ang bangungot ng mga scammer at mga vlogger na korap. Ako po maninindigan ako na sila Edwin Hamora at sila Maharlika ay mga sugo ng kadiliman. Dahil hanggang ngayon po hindi pa rin naman nila sinisiraan si Sandy. Oo, nashock ako dun sa nagpapatawag siya ng HOR inquiry. Supposedly yan si Edwin Hamora, kasama yan sa pinatawag ng TRICOM eh. So ngayon, pinopromote niya na yung ginawa ng TRICOM. Diba? Correct. That's really a huge revelation. That's really a huge revelation na parang si Hamora ngayon ay gusto niya na yung mga Duterte vloggers ay imbestigahan ng House of Representatives. Pustahan tayo ng 100,000, papatulan niya ni Abante. Pag pinatulan niya ni Abante, alam na. Alive na alive ang mga kampo ni Mother Canor. Oo. Kasi sila ay, ayun, sila ay naluloka dahil ang kanilang binabash ng bonggam-bongga. Naintindihan niyo na kung bakit si Crisette at saka si MJ, they cannot afford to join this fray. Because they have important things to do. Very, very important things to do. Nakita niyo yung ginagawa ni Ate MJ na nagmo-move ng sako-sakong bigas para pang-ayuda ng Office of the Vice President? Yung pag-move ni Crisette ng mga very, very important na mga relief goods para sa mga biktima ng nabaha? Kasi yung iba nagtataka, bakit hindi nagsasalita si MJ? Bakit hindi nagsasalita si Crisette at si Attorney Trixie? Ganyan-ganyan. Hindi talaga sila magsasalita and I do not want them to talk. Personally, I do not want them to talk. Ganon. Ayun. So, ikaw lang, wala kang importanteng gagawin. Oh, pwede naman kasi kumabura sa social media. Wala akong pakialam. Tsaka alam ko, mas masasaktan kayo pag ako nagsalita. So, kaya ako na lang. 'Di ba? Ako na lang. Kasi kaya-kaya ko kayong bardagulin. Ayun. Para nga kayo. Eto, I would just like to inform everyone, guys, that this is a concerted activity. Habang binabanatan ako ni Maharlika, ni Maui, ni 167, ni Edwin Hamora, okay? Habang binabanatan akong apat na yan, yung mga Ensaymada vloggers ay binabanatan rin ako at araw-araw minumura sa kanilang vlog. Coincidence? Of course not. It is a concerted effort. It is a concerted effort. Ayun, ganun lang kasimple. Okay? So, yun lang. Hello, Paytots! Hello, Miss Joey. Ako na naman ang naunang ngayong gawi. Ciao. Ikaw na naman ang unang chismosa. Yes. Ayun. Kasi hindi ako naka-join ng mga live mo in the past. Dami ko sana. Pag nanonood ako replay, sabi ko, shit, sana hindi ako naka-anood. Yung comments sana ako ganyan. Sabi ni Heart to Heart, bakit sino ka ba? Ako, ang iyong bangungot. Ako, ang inyong bangungot. Heart to Heart, okay? Ako, ang bangungot ng mga scammer at mga vlogger na korap. Cool. Okay, gets na. Yes. Gets na. Ayan. Ayun na nga. Ayan, So, so Paytots, ano yung gusto mong comment? Miss Joey. Yun, yung sa, kung bakit, kasi kini-question nila, bakit walang picture yung sa thread ni Maharlika. So, pwede kasing dalawang bagay. Either, dinilit ni Maharlika and it won't leave a trace. Sa WhatsApp kasi is ganun siya. So, pag dinilit ko, on my end, yung pinadala sa akin na picture or messages, hindi siya magli-leave ng any trace on my end. Na you deleted these messages. Walang ganun. Yung sa picture, hindi rin yun makikita nung nag-send. Na dinilit ko yung picture on my end. Unless nilagay niya, you deleted for yourself. Kasi dalawang option yun eh. You deleted for everyone, tsaka you deleted for yourself. Deleted for everyone, she cannot do kasi ako yung sender eh. Pwede rin Miss Joey, pero mag-iiwan yun ng trace. O she can only delete it for herself, yung photo na yon. Kasi yung photo na yon, anong app ba yun? Ha? Anong app po yung ginamit? Threema. Anong messaging? Hindi po kasi siya alam. Threema, yun. So, ayan, papakita ko sa inyo, ayan, ito na inano ko, ang tawag dito.
Ayun, dito muna tayo. Pupunta tayo sa talagang topic mamaya. Gusto ko lang i-comment ko talaga. Kasi ang dami Oo. nagka-question bakit wala kayong Maharlika. So pwede kasing ganun yung nangyari. Or, hindi ko to nakita si Maharlika ni si Joey ah. Oo. Baka kasi hindi na-send yung picture mo. Kasi meron kasing yung arrow na pa-round. Ayan Oo. yung arrow na pabilog. Tapos Oo, wala ito kasi yung sa... parang Yes. Tapos kasi kung makita mo, Miss Joey, yung ibang message mo, meron yung hindi, parang icon ng mata. oo, Pero mas na-send duda ko yung dinilit niya eh. oo, na-send siya. Kasi itong 650 kasi ito 'yan, sinend ko muna yung photo bago ko kasi nung sinend ko 'yan, magbabayad pa lang ako sa ano, magbabayad pa lang ako sa Ah, ano, sa grocery store niyan. So ngayon, ang tawag dito, sinend ko talaga 'yan. Sinend ko 'yan na nauna. So ngayon, ako sa akin naman parang, "Girl, maglalabas kasi 'yan dito, oh." Ay, bakit hindi lumalabas yung buong picture? Ay, lumabas ang buong picture. Wait lang ha. Yung full photo sana eh. Ito, 11 yung photos na yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 yung pictures dun sa convo namin. So sa convo namin na yan, alam mo, isingit ko yung picture ng grocery cart. Ito yun yung picture ng grocery cart. Oh. Kita mo dyan yung lalagyanan na yan. Yan yun. So paano mo isisingit yung picture na yan dyan? O, kung nandyan siya sa ano, sa gallery sa Oo, media ng ng chat ng namin. messages Oo. niyo, is na-send yan sa kanya. Yan dyan, oo. Ayun, Nasa pwede na talaga yan. pwede kasi ito naman mga to. Parang hindi niyo ba na-try mag-delete ng message or ng photo on your end? Na, yung ayaw niyo na makita yung picture dun sa thread niyo ng messages. Di pwede Oo. naman yun, and it won't leave a trace na may you deleted this picture or something. So pwedeng gawin yun. Huwag naman masyadong wala naman tayo sa Stone Age para Correct, ayun. hindi pa Ito si, malaman mga ito si bata. Canis Ira Cajes naman nagtatanong nasan daw yung mosquito patch. Tanungin mo Gamit si na. third floor studio, tanungin mo si Attorney Trix, tanungin mo lahat ng mga taong nandoon, nagamit po nila. Tanangin niyo yung Ayun. mga lamok. Oo, tanungin mo si Daniel Long, nandun, kasama ko si Daniel Long, sa akin sumakay si Daniel Long eh. Ayun. Kung masyado kayong paniwalang-paniwala kay Maharlika, eh, it's very obvious naman na minamanipulate. Like what Oo. narcissists do. Canis Ira Cajes, may capability ka bang sumagot ng mga tanong ko? Ayan yung picture nito, babae na naman, trans na naman to eh. Naku, si Trans Maui. naman yung account to eh. Oo, trans account Maui na. naman. Ikaw, number 1 kang scammer. Napabalik-balik ka pa ako. Oo. Ayan. Oo, yun. Yun lang. Yun lang yung sa ano na yun. Tapos, Joey, one more thing. Kasi may message ako na na account. Sa iyo po ba yung yung Joey Cruz na ang picture is parang naka-raincoat ka? The white, oo. Sa yan. Active pa yun, di na? Active pa yun. Personal account ko yun. Bakit? Okay. Nag-message siya. Kala ko kasi ibang tao. Anyway, tapos ayun, ito na yung tanong ko talaga tungkol dun sa basta yung recent developments sa interim release ni PRD. Maharlika scrolled her phone down. Teka nga, putang ina. Kahit na siniscroll pa yung phone, dinilit nga eh. So, hindi nyo na talaga makikita yon on her end. Hindi, actually, sa live ni Maharlika, nag-scroll siya ng phone. Doon sa pag-scroll niya ng phone, lumabas yung photo. Hanapin ko yung clip. Nakita ng ate ko eh. Tapos parang pero nung screenshot niya, wala na. namali siya ng pumunta siya doon sa Trima na app. Pagkatapos pinakita niya, tapos in-scroll niya. Nung pag-scroll niya, lumabas yung shopping cart. So, ang ginawa niya, binalik niya ganyan. Tapos, pumunta uli siya sa ibang feeling ko sa gallery na parang may video na kunwari nagsuscroll. Tapos, pinakita doon, wala na. Pagkatapos, actually, ang isang questionable din doon. Oo, nakalimutan niya. Ganon. Ayan. Ganito lang yan kasimple. Ayan MHK. Ayan, nakikita niyo ba? Ayan. Ayan. Ayan Pinakita, ayun na mauna sa thread na ni Miss Joey. So, what's more the question? Alangan namang, pwede ba isingit yan sa gitna ng mga messages nila? Di ba kayo marunong gumamit ng mga messaging app? Ito, ayan, messaging app, Trima. Trima, ayan, nasan si MHK? Ayan, si MHK, ayan, scroll natin. Ayan, Ano pa? Ano pa? Mga scammer! Ano pa? Gusto ninyo? Sa screenshot niya naman ng messages nila, it's highly likely na dinilit na yung photo. Kaya hindi niya na talaga makikita yun. Nanggigigil ako dito sa mga. Ginamit pa para di naman bagay sa attitude mo. Mga ano yan, ang tawag dito, mga trans yan eh. Mga trans yung mga trolls ni Maharlika. Bawal pa man din maingay dito ng ganitong oras. Baka ako isumbong ng aking kapitbahay. But how can you trust Maharlika? She's deleting messages. Kadiri mga delusional followers niya. I think the biggest lie there is, sabi ni Heart to Heart, Paytots, di ikaw kausap, wag ka makisali. Heart to Heart, hindi ka naman kasali, nakikisabat ka eh. Nakikitanong kausap ko ni Maharlika eh, di ka naman kita kilala. Nabanggit ko ba yung pangalan mo, Heart to Heart? Kausap ko si Miss Joey, lang yan to. Hindi ka kasali. Hindi ko kausap namin dalawa. Kausap namin yung viewers. Oo. Ayun. So anyway, ayun, ang biggest lie kasi doon is that she presented it and
used to photos at nilagyan pa niya ng song na scammer, scammer ka pala, ganon. So basically, alluding that I am a scammer. Okay? Yun yung pinakamalaking kaputahan ni Maharlika. Maharlika, kurap ka naman. Ikaw ang kurap hanggang ngayon, wala ka pa napapakitang resibo. Ako, very transparent, very, very willing and able to show where the money went. Okay? And, walang sobra. Ako pa ang nag-aabono. May naalala lang din ako. Nag-aabono. Diba? O ngayon, kaya nyo bang gawin yun? O asan yung mga dito? Yung mga fans ni Maharlika dito. Bilis, I am going to apologize to Maharlika if she is able to liquidate all the money she received for the EDSA Friday group and for the EDSA rally in November 2024. Quote me on this. I am going to apologize to Maharlika if she would be able to liquidate all the donations she received for the EDSA Friday group and all the money she received for the November rally. Ayan. Kaya pala Miss Joey, naalala ko ng... Hamora, talakan kayo. Yes, I am inviting Edwin Hamora here. We can talk face to face. Walang problema. Magiging sabaw yung usapan na yung pag nandyan na. I'm not scared of Edwin Hamora. He's stupid anyway. Dinadaan-daan kayo sa English with his flawed logic. Ayun. Maganda ba English? Joke. Hindi, siya tumira sa Amerika, so Englisher talaga siya. Spoken in English. Kaya pala Miss Joey, nung pumutok yung sa inyo ni Maui, I remember nung nag-mention ka about liquidation, walang comment si Maharlika that time, di ba? Parang quiet lang siya. Hindi siya nag-react. Ang sabi niya, basta yung mga OFW, pag nagbigay kayo ng pera, wag na kayong humingi ng resibo. Yun yung sabi ni Maharlika. That's not the case. It's not the case for everyone. Kailangan mo pa rin para syempre, for transparency, tsaka for di ba? Parang, I don't know how to term it. Nakalimutan ko na. So anyway, yun nga. Ano ba yung sasabihin ko? Ito kasi si heart to heart sumisingit ka eh. Tapos, ayun, doon na lang pala siya sa yung pag-grant yung sa recent development ng interim release ni PRRD. Di ba, tama ba yung na, halimbawa, may ganong lapses yung prosecution, yung may mga nakalimutan silang i-present na sa defense or sa judges or sa jury. Pwede, may effect yun sa entire trial, di ba? Tama ba? Pwede siyang magkaroon ng effect. Pag hindi nabigyan ng Oo, yung may mga... It's process. So, syempre, meron kayong kaso. So, ibig sabihin, lahat ng submission ng kahit sino, dapat may kopya yung prosecution at saka yung defense. So, kaya nga, yung request nila, Attorney Kaufman, na hindi po kayo po pwedeng mag-adjudicate, hindi kayo pwedeng mag-start ng adjudication dun sa interim release dahil nag-oppose nga yung prosecution, remember? Diba originally, walang opposition ang prosecution. But later on, nung nagpalit na ng prosecutor, kasi yung original prosecutor ay sinuspend because of sexual assault, di ba? Because mga sanction na rin ni di ba? Oo. So ngayon, nung pinalitan yung original na prosecutor, nag-submit siya ng opposition, strong opposition sa interim release ni PRRD. So ngayon, nung nag-submit ng interim release nung kay PRRD, strong opposition niya kay PRRD, I think along the way, there were some documents that are being submitted to the ICC, sa pre-trial chamber, na kung saan hindi na-furnish ng copy itong defense. So ngayon, the way I understand it, si Attorney Kaufman, ang sinasabi lang ni Attorney Kaufman is, you cannot start the adjudication kasi hindi pa kami na-furnish ng mga information. Yes. Ayun. So, naalala ko kasi parang may nabasa akong case before, pero hindi to related kay PRRD na because of the lapses of the prosecution na mag-submit ng mga documents regardless of several reminders. Parang na-dismiss yung kaso, ganun. Pero not referring to PRRD's case. Parang naalala ko. Kaya na-confirm ko sa'yo kasi wala akong alam sa mga ganun. Ayun. So, sorry, ano yun? Yung last part na ano? Wala kasi alam sa mga ganyang, yung sa processes at sa mga trial. So, may kasi akong trial before na parang na-dismiss yung case kasi sa failure ng prosecution na mag-submit ng mga required documents despite many reminders sa kanila. Pero not referring to PRRD's case, it was a different case. Yun lang. Yun. Kaya kinila-refer ko sa'yo. Yun. Correct. Sabi ni Heart to Heart, Maharlika should liquidate. Should Crisette liquidate din Joey? Yes or no? Di mag-liquidate rin si Crisette. But Crisette already liquidated to all of us kung saan napunta yung pera. Nasalamat. Basta nag-donate Heart to Heart. Nag-liquidate na siya sa amin. Kung nag-liquidate na siya sa mga donors niya, kailan mo pa doon? Nag-liquidate na siya sa amin. Heart to Heart. O ngayon, sagot Heart to Heart. Kailan kayo mag-liquidate? You do not even have an ounce of proof kung saan nyo ginamit yung mga pera na pinagpuproduce ninyo, ay pinagkukollect ninyo. Isa kasi talaga ako sa nagsasabi na si Maharlika is a master manipulator. Narcissist yan. And isa sa mga traits talaga nila is to manipulate everyone around them. Most especially yung mga followers nila to believe their side para sila yung bida palagi. So what more do you think kung anong pang gagawin niya? Siyempre, mamanipulate niya lahat ng conversation, lahat ng mga situation to favor her.
para siya yung bida. Kaya, ewan ko, hindi lang kay heart to heart yung sa ibang followers pa niya, doubting yung mga sinasabi ni Miss Joey dito. When nag-present na si Miss Joey ng evidences niya, please keep in your mind na manipulator yan si Maharlika. I mean, from the very beginning, hindi ko talaga siya pinapanood kasi hindi maganda yung nararamdaman kong aura sa kanya. Hindi talaga maganda. I doubted her from the beginning na DDS siya, knowing na siya ay loyalista din suddenly turn DDS. Medyo malabo yun eh. So, keep in your mind, manipulator yan. So, doubt everything that she says unless she presents concrete evidences na talagang totoo yung sinasabi niya. Pero kung talagang medyo dubious yung mga pinipresent niya sa inyo, please have second thoughts sa mga sinasabi niya. Talagang inaano ko lang based sa mga naririnig ko, based sa mga narinig kong kwento na yung characteristics ni Maharlika is very classic of a narcissist. Ayun. Anyway, sabi ni Carlex, tingin ko kasabot nila Maharlika si Jude Asidre para atakihin si Crisette. Yeah, because the pattern is the same. The allegations are the same. So ngayon, yung mga Duterte supporter kasi dito, magkaisa na kayo kasi panas kayo ng pinaglalaban. Sinisira po tayo from the inside. Yun yung hindi nyo gets. Anay. Sinisira po tayo from the inside. May Ayun. anay sa loob. So, Ayan. matagal na sasabi ng ibang, yung talagang mga DDS supporter like Banat Bay, umpisa pa lang sinasabi na niya na ano yung si Maharlika. Nakita na yan nila Banat eh. Na-experience din po kasi ni Banat Bay na siya mismo is siniraan nito ni Maharlika. Saying na yung pinakain daw sa kanila ni Mocha is galing sa office ng gobyerno. Meron pa yung sinabi niya na nagpakulay daw si Banat Bay sa kanya pero binawi din daw ni Banat Bay, pero in fact nagpakita si Banat Bay ng proof na wala siyang ginawang refund at all. Pero ang kiniklaim talaga nito ni Maharlika is kunyari daw nagpakulay ng 5K pero binawi naman daw ni Banat Bay, when in fact hindi naman talaga binawi, pero para lang magmukha siyang kawawa at siya ang bida. Correct. Kaya ako, iniimbitahan ko dito lahat ng supporters ni Maharlika. Bilis, labasan tayo ng resibo, tapatan tayo dito, wala po akong problema. Even Edwin Zamora, you can come up to this live, maglabasan tayo ng resibo, magtagisan tayo ng talino dito, walang problema. I'm not scared of Edwin Zamora. Okay? Yung si I'm not Edwin scared of Zamora. Edwin Zamora. Diyos ko, ang tawag dito, kayo lang naman. Nakuha na ni Edwin Zamora yung kanyang fame na minimithi out because of Maharlika. Kaya, natataka ko bakit may mga naniniwala sa kanya. Sabi ni Heart to Heart, wala si Edwin Zamora to eh. Sabi ni Heart to Heart, if the allegations are valid, answer the allegation. Kasi your allegation is not valid in the first place. Your allegation is not valid. Anong problema niyo doon sa libro doon sa Salamat PRRD book? Ano exactly yung problem niyo? What is your question in the first place? Bumili ka ba ng libro? Oo. Why does she have to answer you heart to heart? You cannot even use your name. You cannot even use your face. So, why do you think na parehas tayo ng level, heart to heart? You're just a tool. Why do you think may obligasyon si Crisette na mag-liquidate sa'yo? Correct. Okay, ano bang pinanghahawakan mo? Wait lang, Paytots. Sige po. You have to come up here, show your face. We can start from there. Okay? Because if you want accountability, you have to start accountability in showing your true identity. We're talking about here precise things like liquidation, money, projects, saan napunta, etc. Ganyan-ganyan. You have to show your face. You have to show your name. Si Edwin Zamora ka lang rin yata eh. Bilis, heart to heart, akyat. Ayan yung link Tingnan natin kung matapang ka. Because I know hindi ka matapang. I know na ikaw, ang goal mo lang sa buhay, you just want to be the last one to have, the last one to have a say on things. Ginawa mo kasing life goal yan eh. It shows you, whatever it is na pinagdaanan mo sa buhay, wala kang natutunan. Ganon. Ganon lang yan, heart to heart. So ngayon, heart to heart, masyado kang delusional to think that we are on the same level. You are just a troll. You are just a Facebook page na ginawa-gawa dyan, pagkatapos ikaw yung magmo-moral high horse sa aming lahat. What made you think that you are entitled to it? Diba? No, you answer my question. Ang tawag dito, pukol-pukol. Answer the question. Pag napukol ka, galit ka, urur. Sabi niya, si Edwin Zamora na nga yan. Si Edwin Zamora. Ay, ang bakla, multong bakla pala eh. Oo. Anong napukol? Anong napukol? What do you mean napukol? Kasi ako, kahit galit ako, kahit natatawa ako, kahit nagjo-joke ako, nagpapaliwanag ako. Kayo, hindi kayo nagpapaliwanag at all. Diba? Puro lang kayo ko. Ako nga, kahit nagmumura, nagpapaliwanag pa rin eh. Diba? Ganun ako katsaga. Yun yung hindi kaya heart to heart. Yun yung hindi nyo kaya because you are weak. Okay? You are weak. Puro grandstanding. Bilis. Invite ako ng invite. Ayan dito sa Facebook pa nilalagay. Marireveal kasi na siya yung multong bakla. Kaya, maldita mo pa ako. Kaya pala maldita kanina eh. Siya yan, si Edwin lang rin yan.
Gets na, Diyos ko. Wow, Di ka strong. Sabi ni Heart to Heart, yes, I'm strong. Kaya nga, kanina may nagtatanong, sino ka ba, Joey? Kaya nga sabi ko, ako ang bangungot ng mga corrupt na vloggers. Ayun, that's me. That's me. I am the bangungot of the corrupt vloggers who cannot their take worst the nightmare. diba? I am your worst nightmare. Nightmare, mga corrupt na vloggers. See? Hindi nyo kaya. Pag Diba? napupulpul. Labanan tayo ng ebidensya. Bilis, anytime, anywhere. Wag puro kuda. Dapat August 8. May back schedule it na up kami with ng ano. August 8. Back it up with evidences ng mga sinasabi nyo. Hindi yung puro lang kayo tirada ng tirada. Eh, ilang ebidensya na ba pinakita nito ni Joey? Kayo, papakita ebidensya, peke pa. True. True. Nag-try pa kayo na sirain ako sa mga gawa-gawa niyong ebidensya. Talaga ba? Ayun. Ayun. Nightmares ng law students. Oh, yeah, sige. Subukan mo lang, Edwin. Subukan mo lang, Edwin. Subukan mo lang heart to heart. Biglang binago niya yung kanyang wording, Miss Joey, nung napansin na siya si Hindi, na-mispronounce ko kasi yung isang word. So, doon siya nag-capitalize. Siyempre, yun yung niya. Diba? Kung meron siya makikita na isang mali, doon siya magpa-pounce. Ganun siya. Ayun. May pattern pala, Diyos ko. Alam niyo kung mantotroll kayo, ilayo niyo ang inyong totoong pagkatao sa pantotroll. Nakikilala tuloy kayo eh. Ayun tama si Lian Xi. Go Edwin, akyat ka na. You are so strong and brave. Bar flanker yan si Joey. Sabi mo, kaya correct. Huwag kayong matakot sa bar flanker na mali-mali ang grammar. Di ba na? Huwag kayong matakot. Ba't kayo natatakot? Ayan, bigay ako ng bigay ng hagdan. Hindi nyo kaya. Kasi nga, mga bobo kayo. Di ba? Mga bobo kayo. Ayan pa. Ayan pa ang link. Ano na? Kaya nyo ba? Hindi nyo pa rin kaya. Iba kasi ang moral, na itong mga to for yung success eh. Ayun. Anyway, sige na, balik na tayo sa topic, Peytots. Ano pa yung mga question? Ano pa ba yung mga... Nakalimutan ko tuloy iba ko yung topic. Ito kasi heart to heart eh. Ang mo eh. Sige, Miss Joey, dito na lang muna ako para pwede, dito muna ako. Pag naman. Sige. Ayan, pakitin muna natin to si Tinkerbell. Iba, give way to others man muna. Hello po, good evening. Ay, good morning na pala. Naman. Ayan, go Tinkerbell. Ako po maninindigan ako na sila Edwin Hamora at sila Maharlika ay mga sugo ng kadiliman. Dahil hanggang ngayon po hindi pa rin naman nila sinisiraan si Sandy. Oo, nashock ako dun sa nagpapatawag siya ng HOR inquiry. Supposedly yan si Edwin Hamora, kasama yan sa pinatawag ng TRICOM eh. So ngayon, pinopromote niya na yung ginawa ng TRICOM. Diba? Correct. That's really a huge revelation. That's really a huge revelation na parang si Hamora ngayon ay gusto niya na yung mga Duterte vloggers ay imbestigahan ng House of Representative. Pustahan tayo ng 100,000, papatulan niya ni Abante. Pag pinatulan niya ni Abante, alam na. Diba? Correct. Ngayon lang siya ngayon na nagtatawag ng ng inquiry. At ang tawag dito, I remember, ayan si Edwin. Kinontak-kontak pa ako niyan tungkol doon sa na-receive niyang invitation from the TRICOM and how hassle it is. At meron din siya mga post before on how unfair that was, the provision of freedom of speech, ganun-ganun pa. Pero ngayon, siya mismo ang nagpo-promote. Tawagin ulit ang mga vloggers, imbestigahan uli ang mga yan. He wanted us to be subjected to another round of humiliation. I mean, ito yung sinasabi ko na Edwin Hamora doesn't know his limits. He doesn't know his limits. Ayan, so talagang nakakaloka siya, na parang, what? Talaga? So ngayon, gusto mo na mangyari uli yung TRICOM. You are promoting TRICOM again. Diba? Saka minamak nila yung possible daw na pag-file mo ng case. Parang yung possibility daw ng pag-file mo ng case, parang minamak nila kasi sabi parang gumawa si Maui ba yun ng parang article or post sa Facebook na alleging na hindi naman daw dapat hinahatid yun sa tao personal ng nagkaso. Dapat daw, ang naghahatid nun is let them believe what they want to believe. Mas okay yun. Mas okay mga patola. Mas okay yun, di ba? Huwag natin i-reveal yung aking tactic sa kanila. Diyos ko. Correct. Ano ba? Sino ba ang graduate ng law dito? Ako ba o sila? Di ba? Sino ba may paralegal experience dito? Ako ba o sila? Di ba? So ngayon, whatever you want to believe, go ahead. Wala tayong problema dyan. Nakausap ko na yung abogado ko, okay? Wala tayong problema dyan. Sige na, go na. Ayun. Naglalaro na lang sila sa issue na to. Hindi na tuloy na pag-uusapan. Tsaka umiingay yung mga dapat natin pinag-uusapan. Parang gusto pa nila, ito yung maging topic versus dun sa deal ni BBM na wala namang naitulong. Luging-lugi tayo. Nawala na raw si Heart to Heart. Siyempre, nabisto na siya. Nabisto na siya.
Hindi sila magaling gumawa ng drama, sabi nga ni Baste. Para silang, "Ang pangit ng scriptwriters ninyo, magbago na kayo." Bad movie, sabi ni Baste. Oo, ang bad. Kahit yung director nila, Maharlika, bad movie din. As in Ano bad. yan eh, yung, di ba yung 40 dun sa Tricom, yung 40 dyan sa Tricom, ang naglista niyan, mga Ensaymada vloggers. So, pinatawag yung Ensaymada vloggers sa House of Representatives. This was just parang relayed to me by a very, very reliable source from someone who knows who did this. Ayan. So, yung 40 na yan, okay, yung 40 na yan, yung pinatawag na 40 na yan, yan talaga yung mga in-enumerate na, sino ba dito yung mga, bad trips, sino dito yung mga ineme, ganyan. So, vinalidate nila yung 40 na list na yan. Sa 40 na list na yan, meron diyang mga tatlong vlogger na non-Duterte aligned. Okay? So, I think pangati yan. Kumbaga parang, yung, Charot-charot lang. charot lang, ganon. Pero yung 37, ito yung parang mga known na, meron talagang mga active post about, about PRRD, mga ganyang bagay, ganun. So, the 37, kasi yung 37 na pinatawag, okay, etong listahan na to, ito yung, di ba, pinapounds na yan ng House of Representatives, talagang pinukpok talaga sa Tricom meeting, ganyan. Sa 37 na yan, naghanap dyan ang mga ulupog kung sino ang bibigay. Okay? Correct. Sino ang bibigay. So ngayon, yung 37 na yan, kaya ngayon nagsasabi ng noisy 37, actually, sa 37 na yan, na ginurgur ng House of Representatives, ilan na lang ba dyan ang natitira na nakikipaglaban talaga? Ilan na lang ba dyan ang natitira na nagva-vlog pa rin? Mga less than 20. Diba? Hmm. Si Maui, nagva-vlog pa ba siya to criticize the administration? No. Iba na nga yung ginagawa nila. Ito na lang, pati yung mga puting ahas ni Maharlika, na-deactivate na ata kasi wala na siyang tips from the puting ahas eh. Yes, correct. Wala nang tip talaga si kaya nga yan eh, kaya nga niya yung tinanggap yung, kaya nga parang feeling niya it's a golden opportunity to work with Honey Correct. Bete. Kaya So, in-unfollow ko na lang din siya kasi toxic na lang yung mga pinagagawa niya. Oo, si 167, 'di ba? Yung mga 'yan. So, yung mga 'yan, ano nang nangyari doon sa mga vlog nila? Ang ginawa nila, nag-a-attack na sila ng mga Duterte vloggers. Ganon. So, yun. So, yung 37 na yan rin yung mga kinausap-kausap ng mga kongresista at tiningnan kung sino dyan yung pwedeng bumaligtad. So, marami na pong bumaligtad dyan sa 37 na yan. Okay? Marami na bumaligtad dyan sa 37 na yan. Ang kiniklaim nila kayo daw kasi daw nakipag-picture kayo. What is picture? Sorry for the lack of better word, ang bobo. Mhm. Ayun, hindi kami ang nagpa-picture, si Abante ang nagpa-picture sa amin. Si Abante ang gustong magpa-picture sa amin. Gusto na naman ata ni Abante na mamura mo, Chewy. Ayun. So anyway, so yun yan kaya if you're not going to indulge in this toxicity, kasi madami yung mga tao na nagsasabi, "Nako, toxic, ganyan. I'm so sorry, no, pero kailangan po talaga nating matuto at minsan ang pagkakatuto ay masakit. At kailangan mo talagang harapin even if it is really toxic." Ganun. Actually, sa totoo lang, ako meron akong mga follower na sobrang nirerespeto ko. Na talagang sila, yung sobrang nasasaktan sila sa nangyayari sa akin. Ganun. Kasi kilala nila ako eh. Kilala nila ako, ganun. So parang ang nga nila is that, Joey, parang alam namin lahat ng ginagawa mo, pagkatapos parang ikaw pa yung kailangang mag-explain. Ganun. Correct. But of course, that's also that ganun kasi pag selfless ka naman, 'di ba? At saka hindi ka naman pag hindi ka naman feeling entitled, 'di ba? What it is about explaining, ay mag-explain ka lang naman. Pwede mo na mag-explain, 'di ba? O explain ko, nagbibintang kayo, o di mag-explain ako, bintang kayo ulit, gawa kayo ng kwento, mag-explain ako ulit. Pagkatapos, babalik sa inyo 'yan. 'Di ba? So ngayon, dahil lagi niyo sinasabi na ako yung scammer, and lahat ng binibintang niyo sa akin, I was able to explain diligently. Okay? In fact, SDS New York, nung simula rin niya na si Jocelyn Cambaya, no? Nung nagsimula rin niya na magsasalita at gamitin yung SDS New York page sa mga kabalbalan niya para siraan ako at ang hindi mo pera yan group. Bumalik yun sa kanila. Si Maui, bumalik yun kay Maui. 'Di ba? Ngayon, bumabalik yan kay Maharlika. Bumabalik kay Edwin Hamora, kay 167. At yung mga nagbibintang na yung ibang taong nag-i-scam. Kasi nga, kayo yung may ginagawang masama, hindi naman ako. Kayo yung ginagawa, hindi naman ako. Ayan. So, yun. Okay? Parang unsolicited advice lang din sa kanila. Hindi na siguro, wag na kayong tumingin sa numbers ng nawawala niyong following. But people see through. Hindi kami bobo, hindi kami tanga. Nakikita namin yung ginagawa ninyo ngayon at yung pattern na talagang wala kayong ibang agenda kundi i-distract ang mga tao, paguri ng mga tao kasi effective sila in a way. Kasi kahit nga yung fundraising drive nila, Miss MJ, nag-post siya na medyo may dent ng kaunti kasi hindi na siya ganun kabilis like before during PRR this time. Pero expected naman talaga yun kasi kahit na sinong tao pag in the middle of a chaotic experience or situation, parang lalabas at iiwasan yun. So yun ang ginagawa nila ngayong successful. Pero
hindi ito sustainable, ma'ams and sirs. It can only last until people see through what you're trying to do. Mm. Yung ang tawag dito, isa kasi sa mga crucial dun sa mga work ni Crisette at saka ni Ate MJ ay nung panahon kasi ni PRRD nakakatulong nila yung Coast Guard, yung Philippine Coast Guard. In fact, Philippine Coast Guard talaga yung parang anong kailangan niyo yung nag-o-offer yung para sa logistics. Ngayon kasi everything done in private. So kumbaga, yung coordination nila at saka yung sila ang nag-a-arrange talaga noon, private na. So kayo kumbaga, kaya merong ano yan, merong epekto yan dun sa turnaround nung kung paano siya talaga makakarating dun sa mga nasalanta ng baha. However, even that, okay, kasi yung bilis ng pag-deliver dun sa mga nasalanta, that is something that can be done by the Office of the Vice President. So that is why there is partnership between the Office of the Vice President and the private sector. Okay? Ang hindi kasi nila nakikita, Crisette can really move people. She can really move funds and can really move resources. Ganon. Ang iniisip kasi nila, pag ginagawa ni Crisette, yung mayaman si Crisette, kumikita si Crisette. Eh, yung naman, parang, ang dumi ng isip nila eh, yung sobrang kadiri, yung parang, unang-una, kayo ba yung, ninanakawan ba kayo? Diba? Ninanakawan ba kayo? Anong proof ninyo na pinagkakitaan yan? Bakit hindi nakikita itong mga tao na to, yung dami ng taong natutulungan because of those acts? Diba? Yan ang hindi ko gets. Hindi ko gets. Bakit to kayo nakafocus sa kumita yan, ineme, ganyan. You know, ako sa totoo lang, I haven't seen the accounting of Ate MJ, for example, kasi ano yan, meron niyang NGO si Ate MJ. Pero regulated siya. Meron siyang NGO. So yan, SEC yung nag-aano sa kanya na, ay, merong mga rules dyan eh, kung paano mo gawin yung mga nembot mo eh. Diba? So parang, pero, anong ano nito? Anong problema nila? Anong problema nila? Apaka-stricto po ng regulation ng SEC. In fact, if nag-submit ka ng, for example, parang statement of account na ito ay budget for something, hindi mo yung pwedeng gastusin sa ibang bagay. Dun lang. Ganun kas. Siguro one of the strictest ang SEC. So, manalig po kayo na kapag dumadaan ng NGO, masusing ano po yun. Parang may auditing din ata sila. Something like that. Kasi nag-work din po ako sa NGO. Diba? Diba, ang NGO can only take a profit 10% of its total admin cost. Tama ba? Sorry. Can only pay 10% sa administrative staff nila. 10% dun sa mga tao nila, sa mga office. Yung sahod yan, opo. Correct. The total collection that they would be able to get. Sorry. Wala ka pala siyang profit. Ayun. So, ibig sabihin, hindi siya profit, para siyang operating cost. Depende siya sa project and depende siya sa time. For example, emergency. Iba yung ratio ng percent na pwede mong gastusin sa operational kasi nga emergency siya. You cannot procure na dadaan sa bidding. Pero kung regular siya na activity or regular siya na kumbaga program, parang ang maximum ata is, kung hindi ako nagkakamali kasi matagal na akong wala, is 30% sa operational cost. And the rest should go directly dun sa beneficiaries. Sabi ni Ace Diamond, tinitira ka Joey kasi for sure lumitang kita nila ngayon sa pang-i-scam. That is true. Because I think after this, a lot of people are going to think twice kapag magbibigay sila ng pera sa mga taong yan. 'Di ba? Correct. Hindi niyo naman pinapakita kung saan napunta yung collection eh. Ito nga yung nakakatawa. Kasi for example, meron silang mga bisita galing dito sa Pilipinas and they're going to hold an event, let's say, in a restaurant or in a resort or whatever, ganyan. Tapos magkokolekta sila ng, sige, $100, ganyan. Sa lahat ng attendees, merong entrance fee na $100. Libre pagkain, libre may venue, ganyan, may kantahan, etc., ganyan. I have no problem with that. But if you solicited for $100, that is supposed to be the fastest way that you can liquidate. Kasi pwede mo nang i-breakdown dyan. Magkano bayad sa venue, magkano bayad sa pagkain, magkano bayad sa ganito, magkano bayad sa ganyan, and everything. Liquidate it. But I mean, yun yung hindi ko gets na parang, sabi nga, hindi mo kasi alam, mahal mag-organize dito sa Manila. No, alam ko mahal mag-organize dyan. Kaya nga dapat, kung nangolekta kayo, dahil binisita kayo, for example, ni Attorney Vic Rodriguez dyan sa Amerika, at nagrenta kayo ng lugar, at nangolekta kayo ng pera sa mga attendees, that should be the fastest liquidation that you can do sa lahat ng mga programs niyo. Magkano binayad nyo sa venue, magkano binayad nyo sa supplier ng food, magkano binayad nyo sa mga kung anik-anik pa dyan. It should be easy. Diba? May mga... Pwede po makisingit, saglit lang. Sige, go. Alam niyo ma'am, ang mahal po nung event na $100 ba yun? Kasi dito sa United Kingdom, nagpa-event kami nung Independence Day. We have dinner, ganyan, event. $30 lang. As in food lang talaga, buffet. True. Ayan. Sabi ni Mami Laika, na-topic na ba yung 19%? Kanina umaga, Mami Laika, ni live ko yan. Pero akyat ka din. Pag-usapan rin natin maya-maya. Ayan. Miss Joey, nalilito sila sa book versus dun sa donation. Iba po yung book. Yung book po eh. Book siya. Yung salamat PRRD book, okay, is printed by Manila Bulletin.
Okay? Manila Bulletin po ang may-ari ng copyright ng book na yon. May publisher yun. Yun yung, kumbaga business na legitimate yun. Ang beneficiary is House of Hope. Hindi siya Yes, under exactly. SEC. Correct. Ayun. Hindi mo pwedeng ipaliquidate yung kay Crisette. Kasi kahit siya, Oo. hands off siya dun. Oo. Yung kita nun, ibinigay lang sa House of Hope. It is a legitimate business, okay? It is a private endeavor. At yung kinita nun, dinonate sa House of Hope. O Opo. sige, Tsaka risk po kasi yung pagpapublish ng book, hindi po yun mababa ang puhunan. Mataas po ang puhunan ng pagpapublish ng book, mula Oo. from planning to actual printing. So, parang masyado po kayo out of touch para po magpaliquidate dun. Eh, una-una may namuhunan po dun. Mm. Ayun. Ayun pa lang. So, bakit niyo gusto malaman kung paano? Kasi yung iba nilang tinutukoy, for example, yung sa Gava Gives, at saka yung sa GoFundMe. Liquidated yun. Kasi transparent ang Gava Gives at saka GoFundMe. At makikita mo dun kung sino yung mga nagbigay ng pera every time. And parang yun ata yung purpose ng GoFundMe tsaka Gava Gives. Para Para maging siyang transparent. platform Donate. to, Oo. correct. To make So, donation drive transparent. correct. In itself, may sariling internal regulation yung Gava Gives tsaka yung GoFundMe. Ayun. Kaya sa GCash lang. Tapos message lang. Oo. Ayun. Yung Gava Gives at GoFundMe, Miss Joby, para sa motor ni PRRD and the rest sa building ng House of Hope. Saan napunta ang pera ng donation? May liquidation ba doon? Sabi ni Cruz Ale. Oo, merong liquidation doon, Cruz Ale. Ayun. May mga groups na tinayo doon for that. Nag-donate ako dun sa watch ni PRRD. May liquidation naman yun sa page. Sa group chat. Group page. Ayun. So, ikaw, Cruz Ale, can you please tell us your source of income, your real name, and where do you work? Share naman dyan. Kasi, alagay, ikaw na lang ba as ng question dito. Nag-donate ka ba sa lahat ng mga initiatives ni Crisette? Cruz Ale, please, okay? Nag-donate ka ba sa any initiative ni Crisette? Ano ang source of income mo at kaya ka nakapag-donate kay Crisette? If the answer is yes. Taga saan ka at ano ang real name mo and ano po ang iyong itsura. Okay? Para fair. Cruz Ale. Ayun. Si Joey, may comment lang ako about GoFundMe. Hindi ako galit sa'yo. Tinatanong lang kita. Pag tinatanong ka, galit ka sa akin. Ikaw nga nagtatanong sa akin. Hindi ko naman sinabing galit ka. Diba? Ikaw nga nagtatanong sa akin. Hindi ba kita tinanong kung galit ka sa akin Pag ikaw nagtatanong ka, pwede lang. Sasagutin ko lang. Pero pag ako magtatanong sa'yo, bakit ako galit? Ganun ba yun, Cruz Ale? Akit ka po, Cruz Ale. Sagot lang. Wala namang extraneous kinembot. Nanggugulo lang kayo. Baklang-bakla yung mga style nyo Ayun. Bawal pala magtanong dito. Sabi niya, hindi ka bawal magtanong. Tanga, binasa nga yung tanong mo. Diyos ko. Tapos sinagot. O ngayon, Cruz Ale, if you cannot engage in a meaningful conversation, ibablock kita. Sagot. Nag-donate ka ba? Ito yung sagutin mo, Cruz Ale. Okay, hindi ako galit sa'yo. Ito na, para hindi na masaktan yung feelings mo. Cruz Ale? Did you donate in any donation drive or any project of Crisette Laureta Chu ever? Bilis. Para hindi na masaktan yung feelings mo. Tangina, alagang-alaga yung feelings mo dito, Please, answer. Cruz Ale, hindi ako galit sa'yo. Hindi ako galit, promise. Nagtatanong lang ako. Answer na. Please. Answer na, please. Mas nakakainis nga yung binablock ka na lang hindi ka pinakikinggan pag ayaw yung comment mo. Ito, pinapaakyat ka na, binibigyan ka ng chance. Correct. So anyway, yan po ang patunay na this is how you operate. This is how these people operate. Diba? Kasi ito, yung mga ganitong bagay, kailangan to i-demonstrate sa lahat para makita ng lahat at para maintindihan ng lahat that there is really an ongoing operations. Okay? Para makita yung lahat na meron talaga ongoing operation dito. Sila magtatanong sila. Pag sinagot mo sila yung magagalit. Bakit kayo galit? Nagtatanong lang. But if you're going to ask them the same question, wala na sila sa eksena. Hindi na sila sasagot. And what is the purpose? Diba? What is the purpose? Kasi sila nilang manggulo. Again, sabi ko nga sa inyo, yung attack na ginagawa sa akin, itong mga supposedly Duterte vloggers, are the same attacks that are being done by the Ensaymada vloggers. Parehas ng storyline, parehas ng kwento. Ginagamit nila. Ayun. So, kung di nag-donate, bawal magtanong kung may liquidation, oo. Cruz Ale. Correct.
tumpak ka! Tumpok. Tumpak ka! Tumpak! Kung di ka nag-donate, bawal ka magtanong. Tumpak na tumpak! Palakpakan po tayo, please. Finally, nag-gets na ni Kusane. Magpalakpakan po tayo at naintindihan niya na po. Sa wakas, naintindihan na po niya na wala siyang karapatang magtanong pag hindi siya nag-donate. Ayan. Diyos ko. Ayan. Okay na. Ayun. Eh ngayon, kasi nagtatanong ka, hindi ka naman nag-donate, o dapat kami, pwede rin kaming magtanong kahit hindi kami nag-donate. 'Di ba? Oh, ayun na. Gets na. Oh, ayan oh. Ayan, nagpalakpakan ng mga tao. Masaya na siya. Guys. Tama na, Cruz Ale. You're not capable of this conversation. Nagets na namin that you're part of the operation. So, okay na. Na-demonstrate na natin. Ayan. Anyway, Tinkerbell, you were saying something? Gusto mong i-wrap up yung yung point mo? Gusto ko lang pong mag-comment dun sa 19% versus 0% na tariff. Mhm. Hindi po ako nakanood ng live niyo kanina. Wala, luging-lugi po tayo. Tsaka wag po kayong magpapauto kay Trump. Kahit kailan, ang presidente ng Amerika, ang ipaglalaban niyan, interes ng Amerika. Kahit na bumagsak ang mundo, wala yan silang pakialam. Kasi ang iniisip lang nila, interes nila. Tsaka ang lagi ko din pong nire-remind yung mga nakakabata, kung gaano po ngayon kapangit ang Pilipinas, at saka kung bakit po naging normal na sa atin ang corruption. Don't listen to the narratives. Don't read the history books. Just look and watch who were the players since 1987 to present. Yun lang. Kasi yung narratives, nababayaran yan. Yung narratives, naiimbento yan. Pero yung katotohanan, kung sila sino ang humawak sa Pilipinas, both national and in your local areas, is kung sila sino. Sino. Wag kung ano yung kwento, wag kung sino yung bida sa history books. Sino. Doon kayo tumutok sa sino. Kasi yun ang sagot kung bakit tumanda ang Pilipinas na puro kaputahan ang ginawa ng gobyerno. Sino? Yun po yung sagot. Hindi kung ano yung kwento. Sino? Matuto na po tayo sa mga sinong yun. Yun lang po. Thank you, Tinkerbell. I'm Dutertista. Hello. Hi ma'am, kamusta? Hello. Ay, Ayan. ano, Share. narinig po ako? Naririnig po. Nasaktan po yung yung damdamin ko ma'am. Kasi sa lahat ba naman ng mga DDS vlogger pinanood ko, meron palang DDS vlogger na Edwin Hamora ba yun? Di ko kilala yun. Parang nakilala ko lang siya dahil sa kakapost mo Ma'am Joey. So, pero naintindihan ko kung bakit hindi ko siya kilala. Kasi wala naman palang substance mga pinagsasabi. Kaya, syempre, yung mga, Matagal nang nagma-microblog yan. Parang panahon pa ni Pinoy. Di ko kilala. So, pero it makes sense kung bakit di ko siya kilala. Di nga kilala ni Basti si Edwin Totoo. Di ko kilala yun. Nakilala ko lang siya dahil sa inyo. Yung tungkol kay yan kay Maharlika ba? Isa ako dun sa nakanood dun sa yung nakita ko kasi yung video niya na pinost ni Kukulokoy na sabi niya, hindi daw niya tinawag na si PRRD, Mang Kanor. Pero ako talaga, nakanood talaga ako noon. Doon sa old page niya, tapos binanggit niya pa yon sa pangalawang page niya ngayon, sabi niya, may kasalanan daw siya kay PRRD for calling him Mang Kanor. Ganun, basta napanood ko yun. Sabi kaya nga, alam mo talagang ang ginawa ko, in-scroll ko lahat ng talagang ayoko siya panoorin talaga. Pero wala ko choice. Tinignan ko na lang yung history ko kung saan doon video na pinanood ko siya. Kasi nandun talaga yun eh. Hindi ko lang mahanap. Tsaka yung, nagtataka ako dun sa mga mga event nila na maniningil sila ng $100 or mas malaki pa sa $100. Alam mo, nagpa-event kami dito sa United Kingdom, no? Parang kung sa food din lang, Ma'am Joey, pwede para makatipid lahat or for you have one cause na get together talaga to show support, magdala ka na lang kayo ng own food. Makakatipid kayo noon. Tapos may nagpa-event dito na formal dinner talaga siya. Nagbigay ka parang nagbabayad na kami ng mga $30 na ganyan. Yun lang naman hinihingi ng organizer. Tsaka magtataka ako kasi si Maharlika, ang lakas niya mamburaot, napaka-narcissist talaga. Diyos ko, nakakadiri. Yung di ba ikaw tinitira ka na nila since last year pa talaga. Talagang pinaano ko yan. Tapos inisip ko, bakit hindi ito sinasaway? To ni Maharlika? Tsaka nakilala ko lang din yung Maui dahil sa'yo din. Hindi ko kilala yan sila. Tapos, umakyat dito sa live Ang nakakakilala kasi sa kanya si Sas. Hindi ko rin siya kilala. Tapos pinaakyat siya ni Sas sa live. Ganon. Tapos, ayun, from there, doon ko lang rin siya nakilala. Ayun. Tapos yung ko, ang lakas ng loob na ito ng liquidation. Isipin nyo, alam mo ako, kahit hindi ko pa very honest ako sa pera, Ma'am Joey. Napakadali lang po talaga mag-liquidate. Ako nga parang simple Madali lang kung honest ka.
'Di ba? Madali lang Opo. mag-liquidate kung honest ka, kung hindi mo dinispalko yung pera, gano'n. Kasi ano, parang takot-takot din ako. Parang pagka magsisinungaling pa lang nanginginig na ako, Yung gano'n ang ugali ko. Mm. Nerbyosok Mm. pagdating sa ganyan. Tsaka direct ako pagdating sa pera, gusto ko nakalista talaga yan lahat para 'pag may masasabi, meron kang maipapakita, mga resibo pa yan, Mm. gano'n. So, parang ang lakas naman ng loob ni Maharlika na mag-liquidate, tapos siya wala ngang liquidate. Alam mo, iniisip ko, Ma'am Joey, paano Mm. kung yung picture na kunwari, nagpadala ako ng pera doon, tapos ito yung picture ng Mm. pinambili. Paano kung nag-send to many siya doon sa mga sponsors niya? Paano kung iisang kunwari 5 lang talaga yung binigyan niya, tapos yung mga picture na yun sinend niya lahat doon sa sponsor, iisipin ng sponsor, ito yung binili ng pera ko. Pero yung Mm. picture na yun, sinend niya din pala sa ibang sponsor. Mm. Mm. Gets niyo po ba ibig kong sabihin? Mm. Kasi So, walang parang liquidation, meron lang siya isang dineliver tapos ginamit niyang justification para sa lahat. Yeah. Oo. Ayun, So, gano'n. dapat alam mo, parang ako, kaya ako nanonood sa inyo kasi yung may mga substance, yung mga natutunan ba namin ba? Marami kami natutunan sa inyo. Hindi naman kami bobo, kahit nga hindi kami nakapag-aral, may common sense naman kami at marunong naman kami bumasa ng tao. Isipin mo Mm. yung kakanood mo kay Maharlika, parang nag-delusional na din yung followers niya, wala na sa pag-iisip. Oo. Ano na yung main ano yun, yung Aldab. Aldab level na ng delusion ano. Opo. Papunta na dun, eh, ayun. And, sa'kin puwede naman kasi talaga, "Okey yan ang trip ninyo, 'di yan ang trip ninyo, tangina." Pero please do not use us, gano'n. Kung yan ang trip niyo, 'di yan ang trip ninyo. But ang problem kasi, I don't think this is something that, ah, I don't think this is something random. Tina-target niya talaga yung mga Duterte supporters. Winawasak niya talaga yung Duterte support base, gano'n. Kasi by design, eh. Biruin mo, ang tina-target si Ate MJ, si Crisette. Si Ate MJ at saka si Crisette, by the way, awardees yan ni VP, Yang dalawa na yan, Yeah. award ni VP yan. So, ibig sabihin, yung Office of the Vice President really appreciates yung kanilang mga input sa Office of the Vice President. Awardees yan ng Office of the Vice President, my God. Pagkatapos ang tinitira na itong mga to, yan si Ate MJ, si Crisette, pagkatapos pati si Jazz Egan. Si Jazz Egan ay very, very crucial pagdating sa legacy protection and preservation ni PRRD. Pinagkakatiwala sa kanya yung yung mga family pictures, yung mga batang picture ni PRRD, yung mga news clippings, iniipon niya, sinisinop niya. Mga bagay na importante kay PRRD. Kasi nga, thinking na in the future, perhaps, a museum will be built for PRRD. Ganon. I mean, itong tao na to, ina-archive nito lahat ng mga, yung mga physical na mga artifacts na involved si PRRD. Pagkatapos, bakit ito alam mo yun, bakit si Jazz Egan yung babanatan nila ng wagas? Pagkatapos, ginagawa nila ng kwento. Ang pinaka-crazy na kwento na ginawa nila kay Jazz Egan, yung pinapatay raw ni Jazz Egan, yung barangay captain somewhere sa Negros. Tapos parang ni-request daw niya yun kay PRRD and things like that. Tapos parang, hindi pa naiisip nitong mga to na yung ginagawa niyong kwento ay makaka-apekto sa kaso ni PRRD sa dahig? Pagkatapos sasabihin nyo, pinoprotektahan nyo si PRRD? Diba? And at the same time, for example, sinasabi nila na si Just daw, merong mga middleman daw siya sa corruption, tanim daw siya ng Duterte administration kay PRRD, yung mga ganong etos balungos. Parang, my God, yung mga ganyang kwento, do you think si Just ang masisira doon? Hindi si Just ang masisira doon, si PRRD ang masisira doon. Ganon, sabi ni Krasinski, yes, meron silang mga ganon. Hindi ko na lang pinatulan yun at the time na pinagpo-post nila yon. Hindi ko na lang yun masyadong pinatulan. But you know, the storytelling, the maligning of Just Egan never really stopped. At kahit ako nagtataka bakit galit na galit sila dito sa taong to? And I said na this is not some random shit. This is not just jealousy or whatever, ganyan. I think it is by design. You want to ruin the very person who you expect is going to work very hard para i-preserve yung legacy ni PRRD. Kasi just kilala ng mga Duterte supporters eh. I think, lahat ng mga hardcore Duterte supporters, they would know her. Tsaka Ma'am Joey, Duterte events, lahat ng Duterte events, visible yan. Visible yan si Jazz. And everywhere na nandun si PRRD, nandun rin siya. So parang sa akin, this is not this is by design talaga. Ayan. Saka Ma'am Joey, sa mga follower ni Maharlika dyan, di ba kayo nag-iisip? Yung mga sinasabi ni Maharlika, yung mga ginagawa ni Maharlika na dinidivide niya yung mga inner circle na sumusuporta kay PRRD. Tama ba yun na parang ginigiba niya yung mga vloggers kasi na to, isa to sa nagpapatibay ng DDS kasi kung wala tong mga vlogger na to, who will inform us, di ba? So kung gigibain nyo yung samahan ng mga yung mga integrity ng, I mean like yung ng ating mga vlogger,
sino masisira? Eh, di ang mga Duterte din kasi parang feel ko kasi parang walang pakialam si Maharlika na masisira yung supporters ni VP Sara. Alam mo yun, yung kayo bang mga follower ni Maharlika, hindi ba niyo ba naiisip yan? Hindi niyo ba kaya sawayin na nasisira? Di ba, ikaw nga Ma'am Joey, kahit alam ko na ano ka na kay Maharlika, kahit na maano ko naman kasi yun, kasi kahit ako, nakakaramdam na ako nun matagal na, kaya lang hindi ka din talaga nagsalita about it, di ba? Di ba parang ayaw mo magsalita ng magkomento ng kung ano 'pag negativity, lalo na 'pag DDS din naman, ganyan, di ba? Pero sila talaga walang pakundangan kahit utot na nga lang, ipapasira pa. Eh, kung mga DDS tayo at gusto natin protektahan si PRRD, bakit kailangan natin pag-usapan yung mga ganitong bagay, pati yung libro? Sa tingin mo kami na supporter ni PRRD, isipin namin na ini-scam kami ni Crisette? Of course not, but we are thankful to Crisette na naisip nila na gumawa ng book na yun. Oo. Kasi talagang Sino po yung yung book loud na yun, na ano ko yun eh, ikikip ko yun hanggang pagtanda ko eh. Mm. Kasi something to yun think lang ang about lang meron po? yun lang meron ako na about kay PRRD. Mm. Something to think about lang po. Who do you think will run in 2028 na very loud and very sure? At saka sino yung mga sinisiraan ngayon? Di ba po may pattern? Yeah. Yeah, oo. Eh, yun yung ano Alam nila, mo, takot sila dun sa makiisip sa pag-consolidate ng mga Duterte supporters. Kasi nga noong 2025, we were able to exhibit that we were able to unify DDS Mindanao and DDS Visayas. We were able to unify the Dutertistas in Visayas and Mindanao. Yan ang kinakatakot nila, yan ang pinipigilan nila. Alam Yes, mo, ma'am. may makikinig lang ako. Kasi sabi ni Miss Che, nag-comment siya. Naisip ko na to bago siya mag-comment. Sabi niya, I think it's all about money for Maharlika. Eliminate the competition. Noong una, parang ganun yung tingin ko. Na parang gusto niyang i-consolidate lahat para siyang maging number 1 na vlogger. Lahat nga naman ng supporters ni Duterte sa kanya nakasuporta. Siyempre, malaki kita, lalo na walang liquidation, bunga nga lang. Pero tingin ko hindi eh. Tama ka kasi kung sisiraan niya itong mga OG na mga Dutertista, sila Crisette, sila Yas Egan, na in a way, masisira din si Duterte. Parang, By design, parang di ba? double siya, hitting two birds in one stone. Masisira niya yung Duterte at the same time, nakukuha naman niya yung pabor galing sa mga DDS na supporters. So, mautak. So, kayo kung yung mga sumusuporta kay Maharlika, naniniwala sa kanya, tapos Dutertista kayo, maka Duterte kayo, tingin niyo, para kay Duterte yung ginagawa ni Maharlika? Knowing na hindi naman original Duterte DDS yan, original loyalista yan. So, Alam niyo Ma'am Joey, nanonood na ako diyan kay Maharlika 2015 pa eh. Ang akala niya kasi noon 2015 nagpakasal yan si Chis Escudero tsaka si Heart Evangelista, 'di ba? Sorry kung ma-adlib tayo, pero ano kasi, ito kasi siya. Alam mo, nung 2016 election, wala pa election kasi 2016 siya, 'di ba? So si Heart at si Chis kinasal. Ang takot talaga si Maharlika kay Chis Escudero kasi akala niya yan si Chis kakandidato ng presidente. Eh, iyang pambato niya talaga si Bongbong. Alam mo 2015 pa lang si Chis Escudero tinitira na niyan. Kasi takot siya na si Chis at si Bongbong ang magkalaban sa 2016. Tangina, sa itlog pa lang ng tatay niyan, Marcos loyalist na yan, tas maniniwala kayo diyan? Tsaka dapat sana, siya yung kakampi dapat kay Amy eh. Kasi kung talagang naniniwala siya doon sa Marcos Senior, eh di dapat itong si BBM palpak, di dapat kay Amy siya kakampi kasi tama si Amy ng kinampihan ng mga Duterte, di ba? Kumbaga, of course, yung ibang mga tao, of course, maraming galit talaga sa kahit sinong Marcos, including Amy. Pero between the Marcoses, si Amy yung pinaka-resonable, 'di ba? Yes. Bilang loyalista siya, dapat kay Amy nga siya nakastand, 'di ba? Eh kaso, ang chismis sa kaparangan, humihingi ng allowance sa Sen Amy, hindi pinansin ni Sen Amy kasi hindi naman nagbabayad ng vlogger yun. Kuripot yun eh. Hindi man nagbabayad. Di ba nag-release ng statement si Senator Amy before na merong mga lumalapit sa akin na ang tawag dito na di ba meron siya ganung post? Scenario ni TU din eh. Na Yeah. gano'n. Tsaka Na, ni Daryl po yata. tsaka ni Daryl Yap, ganyan. Ayun, sabi niya parang something to that effect no na maraming lumalapit sa akin na gustong magpabayad. Pero ako, hindi ako nagbabayad Sabi niya gano'n. Ayun, Parang sinabi niya po isa daw, parang hindi nga ako nagbabayad para sasabihin ako ng maganda eh. Ay, oo, sorry. Oo, yung pala, hindi nga ako nagbabayad para sabihan ng maganda. Pagkatapos, babayaran ko pa kayo for para hindi niyo na ako sabihan ng hindi maganda. Ganon. Something to that effect. Tama, yun pala yung tenor niya doon, Tinkerbell. Yun yung tenor niya doon. So, yun. So, ang chismis sa kaparangan talaga, kaya galit na galit yan kay Amy. Kasi di nga rin siya pinansin ni Amy. Kasi nanghihingi ng allowance. So yun po, kayo pong mga Maharlika followers dyan, hindi ba naisip yan? Na kung para sa tama si Maharlika at maka-Marcos talaga sila, dapat di ba mas ililinya yung sarili niya kay Amy. Kasi si Amy, kaibigan ni Sara Duterte at kaibigan sa mga Duterte.
'Di ba? Hindi niyo ba naisip 'yan? Bakit niyo inaano na manggagamit mangga-mangga kayo kay ano? Alam niyo iniisip ko, about kay Senator Amy, naiintindihan ko din kung bakit ang mga Duterte nananatili kay Senator Amy, bakit? Guys, may political value nga si Amy kasi isipin niyo ang Norte, kahit si Amy lang 'yan mag-isa, kaya din 'yan magpagalaw si Amy ng tao sa Norte. Ano bang gusto niyo? Kaaway ni Sara si Amy? Samantalang if 2028 come now, may tao din si Amy sa Norte. Hindi niyo ba naisip 'yan? Makakatulong 'yun kay Sara. Anong gusto niyo? Kaibiganin si Amy o kaawayin? Na-mention na din po yan Naisip yan? ni Miss Sas, kasi nung umikot daw sila doon sa North, ang sabi daw talaga ng mga tao doon, puro about Amy, gawa to ni Amy. Yung Naku, nag-judge buti si na lang Sas po sa, kay Amy. Miss Gay yata, yung nag-judge si Sas dun sa parang event doon na imbitahan siya sa Ilocos. Tapos Basta parang, yes po. go ahead, Tinkerbell. Sige, No, buuin mo no, yung no, kwento. yun din po yung, kasi sa live mo din yun, nanonood ako ng live ninyo, kinikwento ni Miss Sas na, actually, parang, nung time daw na yun, nung nagkikwento na siya about TP, kung how did we have a fallout, parang, nung time na daw na yun, parang nagtataka na siya, bakit parang puro Amy? Parang wala namang about bongbong, puro about achievements. Kumbaga sa achievements ang pinag-uusapan. Parang zero talaga yung na-mention ng mga taga-dood na achievement ni Bongbong. Parang halos lahat, in unison, Amy, parang gano'n. So feeling ko, tama, Kaklase parang ko dyan political, Oo. May kaklase ako dyan sa Ilocos Norte. Nagkatrabaho sa governor's office. Nasabi niya din talaga, mga projects dyan, yung mga magagandang projects sa Ilocos, Amy talaga yan. so just to support what Amy Duterte is saying, tama yun na malaking political asset si Amy kasi in terms of leadership, mas pinaniniwalaan siya compared kay Bongbong. Kaya nga din na-convince ni Sara ang mga taga-Norte to support Bongbong. Even if ako personally, I felt that kung tama yung sinabi ni Sas, I felt that siguro mas may burn or mas may passion kung si Amy yung tumakbo ng president sa kanila. Kumbaga may support na todo, hindi nila hihingin ang support ni Sara kung solid 100% ang North. Feeling ko may part na pwede, pero we need something na parang to assure us na magiging okay tong gobyernong to. And the answer to that was Sara. Sabi ni Darkness, sorry. sabi ni Darkness, remember Chavit said, it's Amy's initiative who talked to him to support Bongbong. Walang kwentang kausap yung Bongbong. Si Amy talaga. Si Amy ang consensus builder eh. Si Amy ang consensus builder. Kasi nga, si Amy, kaya niyang tumawid ng partisan line. Alam mo yon, kaya niyang tumawid ng partisan line. And I think yun yung, if you're really going to talk about politics, strictly politics, wala yung mga feelings ninyo and things like that. In politics, you always need a consensus builder. Okay? Yan talaga yung Ang politiko talaga is number one, a consensus builder. So what does that mean? Ibig sabihin, you should be able to get support from the people even if you do not necessarily agree with them. So crucial yung ganyang klaseng mga trabaho, crucial yung mga ganyang klaseng mga kasi nga in our system, there is really strength in numbers. Ayun. Kaya nga, of course alam natin na hindi naman talaga perfect tong system natin na to because this kind of system really breeds corruption pero that's how you're going to win in this kind of system. You really have to build consensus. Ayun. So anyway, ayan. Meron pa kayong gusto idagdag bago tayo lumipat kay Hook? Meron ako Ma'am Joy, bago ako bumaba. Ang message ko lang sa mga followers pa din ni Maharlika, puro kayo kurap si ganitong politiko, kurap, pero kayo hindi niyo hinihingi ng liquidation si Maharlika, 'di ba? Hinahayaan niyo lang siya, 'di ba? So, ang message si Maharlika, panay, kurap kayo, mga jutang ginimes kayo, mga ganyan. Galit na galit siya dun sa mga corrupt na politician. Yung pala siya mismo kurap. 'Di ba? Walk the talk dapat. Oo. Tsaka Ang galing na I'm Dutertista, no? Alam mo, ang galing niya kasi naisip niya na parang kayo nagagalit kayo sa corrupt tapos si Maharlika, kaya kay DDS kasi galit kayo sa corrupt tapos si Maharlika hindi niya nakikita. Hindi niyo nakikita yung kakurapan, 'di ba? Diba, hindi kayo nagpa-follow, hindi po sila nagpa-follow sa views ni PRRD. Hindi nila nakikita kung ano yung totoong pinaglalaban ni PRRD kasi hinahayaan nila si Maharlika na hindi mag-liquidate. Ang laki-laki ng donation. US ba naman? OFW ng US, mga generous yan sila eh. True. Ayun. Tsaka kasi nga yung mga OFW, may nagsabi nga nung isang araw na parang shoutout din sa mga OFW na alam namin na eager kayo na mag-participate sa mga ganitong bagay. Pero dapat maging maingat rin talaga yung mga OFW, ganon. Kasi yung iba kasi Hi Ate Ging, Gia Mirasol, hello. I'm back, balakubak na daw siya. Okay. Tawag dito, yung mga OFW, kailangan din talaga careful at discerning, ganon. Yung iba naman kasi mga OFW, yung dynamics naman kasi ng OFW, I think is very simple eh. Yung mga tao na nasa labas ng Pilipinas,
meron niyang kargang guilt. Meron niyang kargang guilt. Why? Kasi umalis yan ng bansa na ang iniisip lang nila sa kanilang ulo ay tulungan ang kanilang pamilya. Most of the OFWs are like that. Na kailangan mabigyan namin ng stable na buhay ang pamilya namin sa Pilipinas, kailangan ganito, kailangan ganyan. So it's really more of the basic needs for the family. But of course, some of our OFWs would experience certain level of success. Some of them would really want to go back home, ganyan-ganyan. At yung pagmamahal nila sa bayan, medyo nag-take talaga ng backseat yun. Kasi umalis sila ng Pilipinas eh. 'Di ba? Umalis sila ng Pilipinas. Ganun. So ngayon, kaya itong mga OFW, pag nakikita nila na meron ganitong klaseng mga movement, meron ganitong klaseng participation, yung paglulong nila doon sa kanilang puso na maging part ng national movement ay talagang magliliyab. Kasi matagal nilang kinimkim yan eh. Dahil ang tinitiis nila yung mga family issue, yung mga yung mga pansarili nilang mga pangangailangan, yun yung inisip nila for most part. So therefore, pag nagkaroon sila ng pagkakataon na maging part ng isang national movement, kaya talagang todo support sila, todo bigay sila. Kasi kinikimkim nila yan sa puso nila eh, na na for the longest time, ang inisip ko, sarili ko, ganyan. Pero dahil meron ganitong mga pagkakataon, gusto kong tumulong. 'Di ba? So kaya that is why it is easier for the OFWs to give support to anyone. And it's not wrong. It's not wrong. Okay lang 'yun, walang problema 'yun. Tama 'yun, ganyan. But that also makes them vulnerable sa mga scammer. That makes them vulnerable din sa mga tao na gustong i-take advantage yung kanilang puso. 'Di ba? So hindi ko na highlight 'yun nung nakaraang live, pero yeah, tama rin siya eh, na ang mga OFW dapat malaman nyo rin na yung inyong puso, yung inyong natatagong pagmamahal sa bayan, maraming rin talaga ang nagte-take advantage diyan. Ganyan. At nakita natin dahil dito sa gulong ito, na-unravel yung mga ganong klaseng scheme. 'Di ba? Actually, yung mga OFW na yan sa mga vlogger noon, ever since kahit yung time pa ni TP. Kaya nga di ba si TP, siya ang DH ng mga DH, di ba, ang niya sa sarili niya. Kasi lahat ng donations, lahat ng tulong, lahat ng hindi naman nanggagaling sa local supporters, galing sa mga OFWs. Oo. Nandiyan yung malaking yung pag kailangan mo magpagalaw ng even si Crisette, tingin ko, mga OFWs yung malalaki yung para sa Marawi, yung para sa fallen soldiers natin, kadalasan OFWs yung nagbibigay ng malaking contribution. Oo. So, yan ang tinututukan ni Maharlika sa Edith Zamora. Totoo. Kaya sabi mga Nakita supporters sila ng ng business opportunity. Oo, papansinin mo yung mga lawyers sa kanila, mga nasa abroad. Kasi hindi nila alam yung nangyayari dito sa Pilipinas. Kaya akala nila talagang bilib na bilib sila kay Maharlika. Opo.